love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo muli ay nagbabalik, nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng banal na misa. Tayo ay nasa pang-7 linggo na ng pangkaraniwan na panahon. Alam ko po mga kapatid na napakarami niyong mga problema. Napakarami nating iba't ibang pagsubok na hinaharapan sa ating buhay. Pero kapatid, huwag mo nang dagdagan ang iyong problema. Isang nakakadagdag sa bigat ng ating buhay ay kapag sumasama ang ating loob, kapag nananatili sa ating isip at puso ang mga taong nakasakit sa atin. Kaya nga maririnig natin sa Ebanghelyo ang habilin at turo ng ating Panginoon na mahalin natin ang ating mga kaaway. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Sa pagmamahal ng Diyos sa atin, gusto niya na tayo'y maging malaya, tayo'y maging masaya. Habang nandyan pa rin sa iyong alaala ang mga taong nakasakit sa iyo, yung mga kaaway mo, hindi magiging pinagpala, hindi magiging maliwanag, at hindi ka mapupuno ng tuwa at galak. Mahirap itong turo ng ating Panginoon. Kaya nga magagawa lang natin ito sa pamamagitan ng kanyang tulong at ng kanyang grasya. Itong ating ipatulong sa banal na misang ito, pagkalooban tayo ng lakas na ipagdasal, patawarin ang mga taong nakasakit sa atin. Sa napakaraming beses at napakatagal na panahon na, hindi natin makalimutan itong mga taong nagbigay ng bigat ng loob sa atin. Hingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para tayo din ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal
Sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may salob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 piling kawal na Israelita upang huliin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni na David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito, at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang iyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay. Hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niya'y banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos
ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at ipinagpapalak ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos, kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala, kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit, ang panlupa muna bago panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad na nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa mga nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway. Gawin ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat naghihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanay, umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin?
Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin naman nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makakabayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan nyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. Pwede po ba nating i-greet ang bawat isa with a smile? Happy Sunday! Happy Sunday po sa inyong lahat. Mga kapatid, kahit na gaano kabigat ang iyong buhay ngayon, kahit na marami kang problema, do not forget to smile. As you pray, as you thank the Lord, as you begin a new day, always smile. Kapag ngumingiti kayo, isa pong paraan yan para maging mas magaan ang buhay natin. Amen? Tanong lang po, ano ang ginagawa niyo kapag may kaaway kayo? Ano ang ginagawa mo kapag may nang iinis sa iyo? Ano ang ginagawa mo kapag sinaktan ka o ginagawang mabigat ang buhay mo? Meron pong isang kwento tungkol po sa 4 na misis. Nung minsan, nagkita-kita sila at nagkakausap. Nagtatanungan sila, ano ang ginagawa ng bawat isa kapag nagkasala ang kanilang asawa sa kanila. Ang sabi po ng isa, kapag galit siya sa kanyang asawa, sa mister niya, pinatutulog po niya sa flooring, sa sahig. Yung pangalawa pong misis, sabi niya, kapag galit siya sa kanyang asawa, hindi niya pinagluluto ito. Hinahayaan niyang magutom. Yan pong pangatlong misis, sabi niya, kapag galit siya sa kanyang asawa, sinisigawan niya, minumura niya, pinagsasabihan niya. Pero yung pang-4 na misis, kwento niya, sabi niya, kapag galit daw siya sa kanyang asawa, sa mister niya, naglilinis daw po itong misis ng banyo. Nabigla po itong ibang misis. Sabi nila, wow, ang bait mo naman, Mars. Yung asawa mo na nga, yung nagkasala, ikaw pa ang maglilinis ng banyo? Ano yan? Pagkamartir? Ano yung ginagawa mo? Pampaalis ng stress? Bakit ka naglilinis ng banyo kapag galit ka sa iyong asawa, sa mister mo? Sumagot po itong pang-4 na misis. Sabi niya, sandali, hindi pa ako tapos. Kapag galit ako sa mister ko dahil may kasalanan siya sa akin, naglilinis ako doon sa banyo gamit yung toothbrush niya. Yak. Hindi po ba? Nakaganti siya. Yan ang unang reaksyon natin. Hindi po ba? Yan ang ginagawa natin. Kapag galit tayo sa isang tao, pag meron tayong kaaway, hindi po ba? Naghahanap tayo ng paraan para makaganti sa kanya. Pag hindi naman tayo makaganti, marami sa atin itong ginagawa. Nagtatanim tayo
ng sakit ng loob. Kinikimkim natin ang ating galit. Pero ang tanong, yan ba ang mabuting kailangan nating gawin? Ano ang pinakamagandang paraan kapag meron tayong galit sa isang tao? Kapag meron tayong kaaway sa buhay? Remember, my dear friends, when you have an enemy, you are really punishing yourself. Kapag meron kang kaaway, meron kang dinadalang bato sa puso mo. Kaya nung minsan meron po akong kausap na isang babae, malapit na siyang ikasal. Dito po sa interview ko sa babae, doon ko nalaman, may galit pala siya doon sa tita niya na nagpalaki sa kanya. Isipin niyo po, 20 years na niyang daladala yung kanyang galit, yung kanyang inis. Nag-umpisa pa nung bata siya. Kasi minsan daw, pinagalitan siya nitong tita niya. Pagkatapos, hindi niya makalimutan, binabawalan pa siya pag lumalabas siya. Pupunta lang naman siya doon sa mga kabarkada niya. And lately, nilait daw yung kanyang boyfriend. Nagkapatong-patong na yung galit, yung inis. Kaya nga, napakalalim nung kanyang pagkamuhi. Mga maliliit na galit, lumaki ng lumaki. Imbis na alisin itong babae, yung kanyang galit sa puso niya, hinayaan niyang lumalim ng lumalim yung sama ng loob niya. Kaya nga po, hindi ko makalimutan itong babaeng ito kasi malapit na lang siyang ikasal. Napakalungkot niya. Iyak na siya ng iyak. Pwede naman niyang alisin itong sakit ng loob Hindi po ba? Pero ang malungkot na kwento, dinala pa niya for 20 years. Kapatid, wala naman po tayo dapat dalhin o buhatin na galit sa ating puso. Papangit lang ang karanasan mo. Di po ba? Habang meron kang kaaway, habang may galit ka sa puso mo. Tandaan niyo po ito, noong pinanganak tayo, wala tayong kaaway. Amen? At pwede ka ring umalis sa buhay na ito, kapatid, na wala ka ding kaaway. When you were born, you do not have any enemy. And when you leave this world, you can live without any enemy. Pero para mawala yung kaaway mo, kailangan sundin natin yung turo ng ating Panginoong Hesukristo. Napakasimple lang ng kanyang habilin sa atin. Sabi ni Jesus, mahalin niyo ang inyong mga kaaway. Paulit-ulit yan. Love your enemies. Opo, alam ko sagot nyo. Sasabihin nyo, Father, ang hirap niyan. Pero hindi po imposible. Hindi ibig sabihin, mahirap gawin ang isang bagay na imposible na yang gawin. Kasi kung imposible, hindi na dapat pinag-uutos ng ating Panginoon. Hindi po ba? It is difficult and yet it is still possible. And there are 3 ways on how we can love our enemies. There are 3 ways on how you can transform your enemies into your friends. The first one, turn your other cheek to them. Sabi ni Jesus, kapag sinampal ka sa isang pisngi mo, iharap mo yung kabila mong pisngi. Hindi po ba nakakashock ito? Ikaw na nga sinaktan, magpapasampal ka ulit? Yun bang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi, kapatid. Bakit ba pinapaharap ni Jesus yung kabilang pisngi mo dyan sa kaaway mo? Tandaan niyo po ito, unawain niyo, napakaganda. Yung kabilang pisngi mo na hindi pa sinampal, hindi pa namamaga. Ibig sabihin yung kabilang pisngi mo na hindi pa sinaktan, mabuti pa yan. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo, kapag hinarap mo yung kabilang pisngi mo, dyan sa kaaway mo, pinapaharap lang niya yung bahagi ng iyong pagkatao na payapa, na mabuti, na mabait. Pinapaharap ni Jesus yung bahagi ng buhay mo, ng pagkatao mo, na walang galit. Yun yung ibig sabihin niya. To turn the other cheek to your enemy means we must turn our peaceful side. You must turn your kind side to those who have hurt you. You must
turn your generous side to those people who have done bad to you. Wow! Ang ganda po, no? Kasi pag patuloy mong hinaharap yung masakit na bahagi mo dyan sa kaaway mo, di ba? Ano yung pagnanais mo? Namamaga masakit Gusto mong maghiganti. Kapag hinarap mo yung pisngi mo na walang sakit, yan ay paanyaya ng Diyos. Maging maamo ka kahit na ikaw ay nasasaktan. Mga kapatid, habang hindi mo pinipiling pagpasensyahan yung taong nakasakit sa iyo, magpapatuloy ang away niyo at hindi natatapos sa mabuti ang pag-aaway. Hindi po ba? Halimbawa, habang naglalakad ka sa daan, isipin niyo po ito. May nakasagi sa iyo, may nakabangga sa iyo. Di niya sinasadya. Kung hindi mo kilala yan, di ba, maiinis ka sa kanya, magagalit ka sa kanya, pagsasabihan mo, hindi ka ba marunong tumingin? Wala ka bang mata? Di ba? Ganyan po ang ating normal na reaction. Pero isipin niyo po ito. Kung naglalakad ka sa daan, yung nakabangga sa iyo, yung nakasagi sa iyo ay kaibigan mo, mag-iiba yung expression mo. Sasabihin mo, ay, wow, nandito ka pala. Bakit naging mas mabuti ang iyong tugon, ang iyong reaction? Kasi kaibigan mo yan. Kapatid, pwede mo naman piliin na harapin yung kaaway mo bilang kaibigan mo. Pero kung gusto mong maging mas masaya ka, maging mas payapa ka, kailangan tingnan mo yung nakakasakit sa iyo na hindi mo yung kalaban, kaibigan mo yan. Napasama lang siya. Always choose to be kind. That is the first one. In order for us to love our enemies. But secondly, to love your enemies, you must bless them. Do not curse them. Why? Because remember, what you give, you shall receive. Kung gusto mong pagpalain ka sa buhay, dapat pagpalain mo din ang ibang tao. Hindi po ba? Kung sinusumpa mong isang tao, anong babalik sa iyo? Sumpa din. Kung minumura mong isang tao, makakatanggap ka ng mura. Kung gagawan mo ng masama ang isang tao, babalik ka masama sa iyo. Kapatid, Diyos na ang maghihiganti para sa iyo. Itong nakasulat sa Biblia, God said that vengeance is mine, not yours. Nakikita naman ng Diyos lahat ng ginagawa ng ibang tao sa iyo Hindi natutulog ang Diyos. Hindi bulag ang Panginoon sa ating sitwasyon. At tandaan mo ito, darating ang tamang panahon, itataas ka ng Diyos sa harap ng mga taong nagbaba sa iyo. Pangako niya yan. Nakasulat din po yan sa Biblia in the book of Psalms that the Lord has prepared a table for me in front of my enemies. The Lord anoints my head, my cup overflows. Basta't huwag kang gagawa ng masama dyan sa mga taong nakasakit sa iyo. Pagpapalain ka ng Diyos. Minsan, kailangan nating unawain. Ang mga kaaway natin, blessing din yan sa atin. Kapag meron kang kaaway, kapatid, agad ka magpasalamat sa Diyos. Bakit? Kasi yung kaaway mo, guro mo. Your enemy is your teacher in real life. Tayo, kailangan pa natin pumasok sa eskwela, babayaran mo yung guro. Anong ginagawa ng mga guro? Di ba binibigyan ng problema yung estudyante para matuto siya? Isipin niyo po, hindi mo binayaran yung kaaway mo, binibigyan ka ng problema. Kapag nasolusyonan mo yung problema na binibigay niya, tumatalino ka. Amen? Tinuturo lang ng kaaway mo sa iyo yung pagkukulang mo. Kaya naiinis ka kasi ayaw mong makita. Ano ba yung kasalanan mo? Remember, your enemy is your mirror. Ang mga kaaway natin ay papildiliha din sa ating pagkatao. Our enemies refine our character. Our enemies purify us inside. Di ba? Kapag umupo ka sa upuan o kaya naman sa lamesa, kapag magaspang yan, masasaktan ka. Kapag hindi pino ang iyong pagkatao, ganyan din. Masasaktan ka at makakasakit ka sa iba. Mga kapatid, magpasalamat ka sa mga kaaway mo.
dahil tinutuwid lang nila ang baluktot mong pagkatao. Maganda pong pagnilayan yan. Ano ba ang tinuturo ng aking kaaway sa akin? Ano ba yung mga bagay na dapat kong punuin sa aking sarili? Ano ba yung mga bagay na kailangan kong ituwid sa aking pag-iisip? But third and last, in order to love our enemies, we must forgive our enemies. Mga kapatid, kapag pinatawad mo yung kaaway mo, inaalis mo ang kapangyarihan nila sa iyo. Habang hindi mo sila pinapatawad, nakahawak sila sa buhay mo. Have you noticed that? While you are not forgiving your enemies, you are their prisoner. Habang hindi po pinapatawad yung mga kaaway mo, di ba? Ninanakaw nila yung tuwa mo. Inaalis nila ang gana mo. Wala kang kapayapahan sa buhay mo. And to forgive means you must let go of the bad feelings. Forgiveness doesn't mean that you forget what they have done. Huwag mong kakalimutan yung ginawa nila. Wisdom yan eh. Katalinuhan yan. Pero kapag nagpapatawad ka, ibig sabihin, binibitawan mo na, inaalis mo na yung sama ng loob mo. Habang may galit ka, kapatid, dumiyan sa loob mo. Yung galit mo, sinisira niya yung mabuting isip mo, yung magandang puso mo. Masyadong mahalaga ang isip at puso mo para lagyan mo lang ng galit. Amen? Kaya nga, yung pagpapatawad, kailangan paulit-ulit. Isipin mo, kung yung baso, makikita mo may dumi. Hindi mo titigilan na hugasan yan hanggat maalis yung dumi. Hindi po ba? Yan ang pagpapatawad. Nililinis natin ang ating isip at puso. Huwag mong titigilan na patawarin ang isang tao hanggang wala ka ng nararamdamang masama sa iyong kalooban. My dear friends, forgive a person who have hurt you because that person is also hurt. Di ba ang kasabihan? Hurt people, hurt people. Unawain mo yung taong yan na sinaktan ka. Kasi may problema siya. Amen? Kung wala naman problema yan, hindi ka naman sasaktan eh. Di po ba? Forgive your enemies because someday, you don't know, you may also need forgiveness. Hindi natin alam, darating ang araw, baka tayo naman yung makasakit sa iba. At di ba, pag nagkamali tayo, gusto natin na patawarin din tayo. Bakit ikaw, gusto mo agad na patawarin ka, pero yung ibang tao, hindi mo mapatawad? As Jesus said, forgive, and you shall be forgiven. May kakilala po ako, kwento niya sa akin, nung bata po siya, yung lolo niya ay may panaderya. Gumagawa po ng tinapay yung lolo niya. May bake shop sila. Minsan, habang yung lolo niya nagtatrabaho, nagmamasa po. Naisipan nitong kakilala ko nung bata siya, lokohin niya yung kanyang lolo. Sabi niya, nakita po niya yung makina dun sa tabi ng lolo niya. Sisindihan daw po niya na para bang may nagmumulto para magulat yung kanyang lolo. Pero hindi po niya alam, nung sinindihan niya yung makina, yun po pala yung magiging daan at dahilan para maputol yung mga daliri ng kanyang lolo. Na-aksidente po yung lolo niya dun sa ginawa niya. Pero kahit na nawalan po ng daliri yung kanyang lolo, alam niyo po, itong matanda, hindi daw po galit dun sa apo niya. Kasi sabi nitong matanda ang katwiran niya, bata lang naman siya eh. Hindi naman niya alam yung ginagawa niya. Ang ganda po nun, no? Sipin niyo po. Dapat ganyan po natin inuunawa yung mga nakasakit sa atin, yung mga kaaway natin. Bakit ka sinaktan? Bakit ka ginawa ng masama? Hindi naman niya alam yung ginagawa niya. Hindi niya sinasadya. Pag ganyan ang iyong pag-iisip, mas madali mo siyang patawarin. Hindi po ba, kapatid? Pagpasensyahan mo yung mga kaaway mo. Kasi kapag nabubuhay sila sa kasalanan, talagang ganyan. Hindi matino at mabuti ang kanyang kaisipan. Remember, you forgive not because your enemy deserves your forgiveness,
but forgive because you deserve to be happy, you deserve to be at peace. Amen? May tao po ba na masaya kapag may kaaway siya? Wala. Kapag yung taong yun masaya na may kaaway siya, hindi po tao yan. Baliw yan. Hindi po ba? Kapag hindi matino ang iyong kaisipan, kahit ano na lang inaaway mo eh. Di po ba? Ganyan yung mga baliw. Huwag mong sasayangin ang oras, ang pera at lakas mo. Diyan sa mga kaaway mo, hindi mo kailangan ng kaaway sa buhay. Masyadong maiksi ang buhay para isipin mo at para lang sumama ang loob mo sa mga kaaway mo. Pero para mahalin natin ang ating mga kaaway, para maging mga kaibigan mo sila, para maging malaya ka, tandaan mo, tulitin mong gawin sa buhay mo. First, turn your other cheek means be meek. Second, bless your enemies. It means pray for them. And third, forgive them always from your heart. Magdasal po tayo, mga kapatid, sa banal na misang ito. Maging malinis sana ang ating isip at puso mula sa galit natin sa ating mga kaaway para tayo ay maging mas masaya, payapa at pinagpala ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. bilang pagtugon sa mensahe ng salita ng Diyos. Hilingin natin ang tulong ng Panginoon upang tayo'y magmahal na tulad ng Kanyang tinuturo sa atin. Ating sabihin at panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at iba pang mga pinunong espiritual, tuwi na nawa nila'y ipahayag ang mahigpit na hinihingi ng pagmamahal at pagpapatawad at manguna sa pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Kristiyanong tinatawagang magtaguyod ng kabihasnan ng buhay at pagmamahal, magpunyagi nawa silang magpahalaga sa buhay, igalang at itaguyod ito ng buong ingat sa kanilang sarili at sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga biktima ng karahasan at kawalan ng katarungan, makahango nawa sila sa halimbawa ni Kristo at sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, ng lakas para magpatawad sa mga nang-aapi sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na intensyon. Panginoon, ng habag at pagpapatawad, tibayan nawa ng iyong pagpapala ang aming puso upang mapatunayan namin sa aming pang-araw-araw na buhay ang pagmamahal na pinapahayag namin sa Eukaristiyang ito. Sinasamo namin to sa pamamagitan ni Jesucristo, iyong anak na nagmamahal at naghahari ng walang hanggan. Amen. Sa'yo
Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon ay aming paglingkuran. Hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ay aming daan para aming masapit ang iyong tapat at masahang pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang bakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, kanyang maligaya at malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi po dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me more than I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need you. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of darkness, disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng mga kapatid nating may sakit, humihiling na mabilis na kagalingan, lalong-lalo na po ang ating mahal na Santo Papa, na kasalukuyan siya ay nasa hospital at nagpapagaling. Naway ang banal na Espiritu, punuin ng panibagong lakas ang ating Santo Papa, Papa Francisco, para muli siyang makapagbalik sa paglilingkod at mapagpatuloy ang misyon sa atin sa paggabay sa ating banal na simbahang Katolika. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan at masama upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat na ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan
ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan, bilang sanla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. May tanong lang po ako sa inyo. Paano po ba ninyo tinatapos ang araw nyo? How do you end your day? Alam ko po marami sa inyo may mga iba-ibang beauty regimen. Maaaring kayo ay maghihilamos muna, aalisin nyo ang inyong mga makeup, yung iba maliligo, yung iba bago matulog, manonood muna ng Facebook, ng YouTube, o ng Netflix. Iba-iba po yung ating mga nakagawian para tapusin natin ang ating araw. Bukod po sa pananalangin at pasasalamat sa Diyos, suggestion lang po, at ito din po ang gusto kong gawin yung assignment nyo. Bago kayo matulog, ang magandang dasal at panalangin ay singit nyo po na basbasan nyo yung mga taong ayaw nyo. Bless them and forgive them from your heart. Diba? Kung bago ka matulog, yung mga bata, pinapahugas nyo muna yung mga kamay nila, yung mga paa nila. Huwag kang hihiga sa kama, madumi. Madumi yung iyong paa. Bakit tayo nakukuha natin na maghiga sa kama, matulog, na may dumi yung ating isip at puso? Cleanse your mind and your heart from hatred. You do not need that hatred. You do not need that anger in your heart. Why? Because your mind is so precious. Your heart is so beautiful. Your soul is a grace, a gift from God. Dinudumihan mo, sinasayang mo yung pagpapala na binigay ng Diyos sa iyo. Pag ikaw ay nagagalit, pag ikaw ay may pagkamuhi. Kaya magandang beauty regimen po yan. Magandang paraan para tapusin natin ang ating araw. Mga kapatid, naway ugaliin niyo po, maging dasal at alangin niyo. Napatawarin ang inyong mga kaaway. Alisin niyo na yung sama ng loob, hindi niyo kailangan yan. At bless your enemies. Basbasan niyo po sa pamamagitan ng iyong panalangin yung mga taong nakasakit sa inyo. Dahil pag binabasbasan mo ang ibang tao, yung pagbabasbas na yan, yung pagpapala na yan, yung grasya na yan, babalik at babalik sa iyo. Anong sabi ni Jesus sa Ebanghelyo? Pag bumalik, hindi lang sakto. Siksik, iliglig, at umaapaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.